Breaking news mga bossing at ayun na nga, napakaswerte ng Davao City dahil dalawang Duterte po ang magtatandem para sa pagka-mayor at vice mayor ng lungsod ng Davao City. Ayan, palakpakan. Well, ang kagustuhan sana ng taong bayan ay ang mag-amang ito na tumakbo bilang senador sa Pilipinas, pero sa hindi natin na malamang dahilan ay mas pinili nilang tumakbo sa syudad ng Davao City. Ayan, marami sa inyo ang dismayado dahil talaga naman ang clamor ng taong bayan ay mapunta itong mag-amang ito sa Senado. Pero ayun na nga, mabuti pa rin para sa mga taga Davao dahil alam naman natin na recently ang Davao ay inatake. Yun pong legacy ng mga Duterte sa Davao ay inatake. At ang Davao po ay naging sentro noong People's Initiative Ayuda na pinamunuan ni Migs Nograles according kay Pulong Duterte. And alam din natin na under attack po ang Davao ngayon dahil hindi ba alam naman natin nung nakaraan itong dating regional director ng Region 11 ay sinasabing yung mga ipinasang report ng krimen sa Davao ay hindi daw po totoo. So alam natin din na medyo nasubok ang Davao patungkol sa mga issues na ito, and kakatapos nga lang din po noong naganap na pagkubkob dyan sa Kingdom of Jesus Christ. So nagdelikado ang Davao nitong mga nakaraang buwan. Probably the reason why, or possibly one of the reasons why itong mag-ama chose to stay in Davao City para protektahan ang Davao. Grabe, nagkagulo sa sobrang dami ng tao na nag-aabang kahapon. Kanina pala, dyan sa COMELEC, dyan sa pagpa-file ng COC, kung saan, yung lugar kung saan nagpa-file sila ng COC, ang daming tao. Tanghali pa lang, talagang nandoon na yung mga tao nag-aabang kung ano ba ang magiging desisyon nitong mag-ama na ito. Well, kasi nung nakaraang araw, itong si PRD ay nagtanong sa mga reporters kung ano ba yung tatakbuhan niya. Ang sabi ng mga reporters, mayor. So, nakita rin naman natin si PRD na nakinig doon at sinabi na, sige, mayor ang tatakbuhan natin. So, syempre, alam naman natin, knowing PRD, the tactician that he is, hindi tayo masyadong sold doon sa kanyang desisyon na yon, gawa ng it was done doon sa it was made doon sa kanyang press conference na masasabi nating mukhang biglaan, pati yung kanyang pagdedesisyon. Kasi usually, pag magdedesisyon ka bilang natatakbo ng posisyon, kailangan talagang gagawin mo yun sa proper form. So ito para sa akin, it was improper yung kanyang pagdedeklara noon, kaya medyo inisip natin na parang naglalaro na naman yata itong mga Duterte. Pero sinabi rin naman natin previously na antayin natin kasi marami pang pwedeng mangyari doon sa nalalabing 2 araw ng pagfa-file ng COC. And hopeful pa din ng ibang mga Pilipino dahil syempre ito namang mga COCs na ito, pwede mo naman tong cancelin and pwede ka pa namang mag-file ng another COC para sa iba pang posisyon. Kasi if you may remember, si Inday Sara filed a COC for mayor noong 2022, pero she kumbaga canceled it and ipinush niya yung kanyang pagiging VP. Hopefully, mangyari ulit ito ngayon, pero as of now, congratulations sa City of Davao
kasi once again, kayo ay pamumunuan, and sure win itong mag-ama na ito, kayo ay pamumunuan ng dalawa sa pinagkakatiwalaang tao dyan sa Davao. Talaga naman napakaswerte ng Davao City at once again babalik to its kumbaga yung dating anyo ang Davao kasi nga recently itong Davao medyo challenge ng mga taga Maynila at ng mga taga-ibang lugar. And again, congratulations sa Davao City and congratulations kay dating Presidente Rodrigo Duterte at kay Basti Duterte na tatakbo bilang Vice Mayor ng syudad. Well, we talked to Basti Duterte before. Talagang ginawa natin ang lahat ng ating makakaya para etong si Mayor Baste ay ating ma-convince to run for Senate. Pero talagang hindi pa siya handa. And siguro pwede ko naman nang sabihin yung isa sa mga reasons niya bakit hindi pa siya handang tumakbo para sa nationals. Kasi si Basti Duterte po, isang termino pa lang siya sa pagka-mayor ng Davao City. At ang sabi niya po sa atin nung tayo'y huling nag-usap, sabi niya, napakarami ko pa kasi gustong gawin dito sa Davao. Napakarami ko pa pong projects na gustong matapos dito sa Davao. So gusto ko talaga mayor muna. Ang tanong ko nga sa kanya, mayor, marami kang projects. Alam naman natin na kung kalabang kayo ng gobyerno, pwedeng hindi ibigay sa inyo ng national government yung posisyon or yung budget na kinakailangan nyo para doon sa mga projects ninyo. Sabi naman niya, may sariling budget ang Davao City at malaki naman ang ira namin and kaya naman naming magdesisyon on our own. So, napakarami pa pong pangarap ni Mayor Basti Duterte na gawin dito sa Davao. And yung interview din namin sa kanya nung una, tinanong din namin siya na paano kung si PRRD sa edad niya, yung tawagin na naman siya ng taong bayan para magserbisyo. Ang sagot niya sa atin, may edad na si PRRD, pero inalay ni PRRD yung kanyang buhay sa pagsisilbi sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga people of Davao. So, kung sa tingin ko may maitutulong pa yung aking tatay para sa tao at sa tingin niya kaya niya pang magtrabaho, sino ba naman ako para pigilan siya? Kung matatandaan ninyo yung unang interview ng Banateros Brothers, 3 pa lang kami noon, ako si Banat Bay at si Coach Oli pa lang, in-interview namin si Baste. Yun yung sinabi niya sa amin na sino ba naman siya para hindian yung kanyang ama kung gusto nung kanyang ama na tumakbo. Hindi ba? Kaya nga yan yung sinasabi ko na kailangan mag-giveaway ni Mayor Baste Duterte para sa kanyang ama na may lakas pa naman para magsilbi sa Davao. Dito mo nga makikita yung klase ng politika meron itong mga Duterte. Kasi willing silang mag-giveaway para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan. Dito mo malalaman na ang mga Duterte talaga ay nagmamahal talaga sa kanilang probinsya. Hindi katulad nung ibang mga magkakamag-anak na tumatakbo bilang mga executive sa kanilang mga lungsod na nag-aaway-away kahit magkakapamilya dahil lang doon sa kapangyarihan. So, ito pong mga Duterte ay wala pong ganyang klase ng politika sa kanilang DNA. Yung mag-aaway-away sila para lang sa posisyon. Again, Baste Duterte marami pa po siyang plano sa Davao City at kailangan niyang mag-giveaway sa kanyang ama. And hopefully, etong mga plano ni Basti Duterte ay i-prioritize nung kanyang tatay bilang yung kanyang ama ang mga ngasiwa sa buong lungsod. Ang kagandahan lang po, si Vice Mayor Basti Duterte, future Vice Mayor Duterte, ang magiging kumbaga mga ngasiwa sa lahat sa konseho diyan sa Davao City. And I am sure in terms of yung implementation ng mga
ordinansa na ipapasa nitong mga konsehal ay at least Duterte pa rin yung magsasala at least Duterte pa rin yung may last say. Kaya napakaswerte ng Davao City dahil may mga Duterte na alam natin na magsisilbi sa inyo. Nakakalungkot kasi nga gusto sana natin sa buong Pilipinas, pero siguro sa ngayon, dahil bata pa naman itong si Mayor Baste, mas maganda din na marami siyang experience sa executive para at least if ever kumatok ang pintuan or kumatok ang opportunity para sa kanya itong 2028, whether dito sa pagiging senador or vice president ng Pilipinas, kung tatakbo yung kanyang ate bilang presidente, masasabi na natin na talagang experienced na siya. Kasi this will be his second term or his second stint as vice mayor ng Davao City. Kaya tunghayan natin yung mga naganap kanina diyan sa Davao City. Eto, ipapakita natin yung dumating ang mga Duterte para mag-file ng COC. Kitang-kita nyo talaga nagkakagulo. Ayan na, at dumating na si PRD. Ayan na. Makita mo sa to. Ang saya ni Madam Hanilet. Oo, kasi talagang kung tatanungin mo to si Madam Hanilet, mas gusto na lang niya na dito si PRD sa Davao City. Kasi nga, medyo may edad na siya and alam naman natin na matindi ang mga nasa pamahalaan ngayon at napakahirap na sa edad ni PRD, ngayon pa siya pag-iinitan. So, may kita mo all smile si Davao First Lady Hanilet. Barangay Captain daw ang tatakbuhan. Talaga itong tatay natin. Makikita nyo talagang kagulo ang tao. Napakakapal ng tao na talagang nag-aantay sa mga Duterte ibang klase. Kay Basti. Kay Basti na naman tayo.
Kasi nahihirapan tayo. Ayan, so yon kanina si PRD, ngayon naman si Mayor Baste ang ano natin. Kampanya magitatanan. So, boto na natin, Pastor Yaron. Ana na lang. What can you say, sir, na si Simong Maamahan, si PRD, nilagay siya for mayor, despite na so sinasabi ko, nag-retire na siya. Ako, personally, nilipay ko because ganahan ko na napasay mahatag ng mga tao. Marino ko na ako as a mayor now and as his son. Paminaw na ako, napagit sa yung wisdom mahatag sa mga tao, mga this form of governance ay Sino ba naman tayo para tumanggi sa isang Rodrigo Roa Duterte? Kahit na si Baste ay incumbent, talagang magi-giveaway ka. This person, sabi nga niya, yung kanyang tatay, has a lot to offer. Yung klase ng gobyerno, political will, yung pagmamahal sa taong bayan, sino ba naman tayo para tanggihan ito? Yun ang sinasabi ni Mayor Baste. very rare, very good. So, effective yun kayo. Sa nakita na ito, sa nakopin yung servisyo ng sa araw. And I believe, nagan nalipay, balik naman magkamayo. Nalipay na po ito, kuhan. Kaya yung mga tauhan niya, mga taga-Davao, nalipay sila na balik ng pinalangga na ito, former president o former mayor of the Davao City. First time ba yung Senator Tanya? Kita naman mo mayor ko, vice mayor ko. Kita naman po mo nag-mayor ko, mga direct na who's running for mayor now. So, I believe more or less the same na ginasa. And along with that, improvements na makita na mo kung sa mulos na as much as possible. Kamot eh, papailawan na ito tanan. Kung sa'yo ginapangayo, kung sa'yo ginang so that, matiligan ito. First time din po ito ngayon. First time. First na ako isuko ng Copan, for Vice Mayor. So, ang pero Vice Mayor na kayo. Yan. So first time niyang magiging vice mayor ng kanyang tatay. He was once the vice mayor ng kanyang ate. Pero this time vice mayor siya ng kanyang tatay. So tingnan natin kung maganda dynamics nila. Vice Mayor. Bali ko kuhan, Councilor. So, ang HTL Manggod is a very well organized political party. So, among boss, among amo, na mag-hierarchy na in every organization. So, amo adiha, kung tanaw sa mga leader, may pinaka-dindot na kuhan, na set up or daganan. Mo ito'y tumano na mo. Kaya ron, kaya mapadayo na mo ang performance sa political party. Gilugay naman yung political party. Mo na, ginavalue na mo ang desisyon sa mga leader ko ng within the political party. Kaya na, isang kayo. Yan na. Talagang kagulo ang sambayan ng Pilipino. Mga bossing, talagang kagulo ang sambayan ng Pilipino dito sa mga pangyayaring ito. At naku po mga bossing, sigurado ako na napakaraming excited sa mga nasa Malacanang ngayon dito sa development na ito. At lalong-lalo na yung mga senador na aspirants. Oo, ngayon ay sigurado ako nakahinga ng maluwag. Ay, salamat. Nabawasan tayo ng 2 solid na kalaban. May pag-asa pa tayo. Ganyan. Pero katulad nga ng sinasabi natin,
Oh, bagamat tayo ay medyo talagang in-expect natin na makita natin itong mag-amang ito sa Senado, sila po ay tatakbo sa Davao. Kaya Migs Nograles. Oh, pasensya na lang ha kasi yung maaga mong kakapalan ng muka, yung maagang pangarap mo na pamunuan ang isang lugar na progresibo ay sorry. Kung yung tatay mo noon hindi nanalo sa mga Duterte ever, mas lalong ikaw, ano bang napatunayan mo sa buhay mo bukod sa pagiging traidor mo? Migs Nograles, alam kong umiiyak ka na ngayon. Alam ko na yung iyong ginawang ilong, yung iyong ritokadang ilong ay sinisipon na ngayon. Oh, sorry sa'yo. Oh, hindi mo pa panahon at ever hindi mo magiging panahon dahil isa kang traidor.